Ang pamalang lokal ng Mandaue City, dyan sa may bahagi po ng Cebu, magpapakalat daw ng hanggang sa 300 mga tauhan bilang paghahanda sa paggunita ng araw ho ng mga kaluluwa at araw ng mga patay. May update po dyan ang Bombo Radio Cebu. Hindi bababa sa 300 tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng pamalahang lokal ng Mandaue City, Cebu ang ipapakalat para bantayan ang nalalapit na undas sa darating na Nobyembre 1 at 2. Ito ay ipapakalat sa 8 mga sementeryo sa Mandaue City kung saan nagsimula na ang mga inspeksyon nila mula pa noong Oktubre 17. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kang Felix Suico Jr., ang pinuno ng Operations and Warning Division ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na sinabi nito na ilan sa mga nakita nilang problema sa sementeryo ay ang mga harang sa daanan at kakulangan ng ilaw sa paligid. Sa Oktubre 31, ang Mandaue CDRRMO ay magpapakalat ng 43 tauhan bawat sementeryo na sasamahan sa mga auxiliary forces mula sa Mandaue City Police Office, Bureau of Fire Protection, mga opisyal ng barangay at market authorities para ma-accommodate ang mga bisita hanggang Nobyembre 3, 2024. Kasama sa mga hakbang sa kaligtasan ang pagpapatupad ng crowd control, pagtugon sa first aid, mga roving medical teams at mga emergency vehicles na estratehikong inilagay. Idinagdag ni Suico na mahigpit nitong pinapatupad ang mga paghigpit sa mga bagay tulad na lang mga inuming nakakalasing, matutulis na bagay at mga materyales na sanhi ng sunog. Hinimok ng opisyal ang publiko na magplano ng mas maagang pagbisita sa mga sementeryo upang maiwasan ang pagsisiki. October 31, yan ang augmentation natin. Lahat ng mga sementeryo may mga na-assign na tayo ng mga barangay ERT o Emergency Response Team sa kanila. 24/7 yung duty natin simula ngayong October 31 hanggang November 3. So, rotate namin yung duty kada barangay, yung 24/7 na duty. Ating napakinggan si Felix Suico Jr., ang head ng Operations and Warning Division ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!